Isa siyang humectant which allows the skin to retain moisture sa ating face. Nire-reduce din yung dryness. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Shen. So in this video, magbibigay ako ng first impression sa Soul Apothecary products. So ito siya guys, na-receive ko siya 4 days ago. Actually, na-open ko na siya, pero may picture naman ako. So, pag-receive ko ng parcel, nakabalot siya ng JRS. So, as you can see, yung kanyang box, may nakalagay dito na Soul Apothecary. Ayan, so kung makikita nyo sa picture, nakabubble wrap po yung ating item na binili. Dalawa yan. Itong niacinamide and yung vitamin C. So, meron nakalagay sa loob ng paper. So, ito yung kanilang mga pinaglalaban. And moisturizing. And meron silang anti-aging. Meron silang acne fighting products. At meron din silang brightening products. So, marami na silang mga products, guys, na na-launch. Meron silang page sa Shopee. Meron din silang page sa Facebook. So, itong video na to, guys, is not sponsored by them. Gusto ko lang magbigay ng first impression about sa product na to. Kasi ngayon ko lang siya narinig. Madalas ko naririnig pagka niacinamide is yung The Ordinary, yung Apokit, yung Lock. So, ito guys, nakita ko siya sa Facebook group din. And super affordable siya guys. So, ang price ng vitamin C natin na 15 ml is 195. Meron din siyang available din at 30 ml. Yun naman ang price nun ay 355. Itong niacinamide, ganun din ang price. Niacinamide 10% plus hyaluronic acid serum, 15 ml, 195. And for 15 ml, kapag naman 30 ml is 355. Ayan. Punta na tayo sa niacinamide 10% plus hyaluronic acid. Cute ng bottle niya kasi kulay blue siya. And hindi ko ina-expect na parang medyo madami na din siya for me. Kasi 15 ml, diba? Parang pagka iinumin mo lang yun sa medicine cup, parang isang lagok mo lang yun. Pero ito guys, very cute siya. Ayan. Gamit natin eyedropper. Yung texture nito guys is very watery. So, hindi siya katulad ng The Ordinary na sticky. Di ba yung Ordinary na niacinamide plus zinc sticky siya? So, papakita ko sa inyo. Ayan. Di ba mabilis siyang magdumulas or mag-slide. Ayan. Nagamit ko na siya for 2 days. And, so far, wala namang naging breakout sa face ko. For that, yung 2 days na ginamit ko guys is wala akong breakout. Ayun na sinasabi ko, walang breakout. Hindi ako nagka-pimple or nagkaroon ng irritation sa face. And for the fragrance, parang halos wala siyang fragrance guys eh. Kung meron man, siguro very minimal lang. Pero hindi siya katulad ng, wala siyang stingy effect. Wala siyang amoy na parang alcohol. Kailan ba ang expiration nito is October 2023 pa guys. So next year pa. Proceed na tayo sa ingredients which is i-discuss ko sa inyo yung ingredients isa-isa. First ingredient is water. One of the benefits ng water is maintain niya yung pH balance sa ating face. Pina-flush na yung mga toxins. Nire-reduce din niya yung mga wrinkles, fine lines. It prevents pimples, yung mga acne. Tapos, mino-moisturize din niya yung skin natin. May tip din ako sa inyo guys. Pagka maghihilamos kayo, di ba? Syempre, basa yung face nyo. Before kayo maglagay ng skincare, huwag nyo siyang i-wipe off guys. Hayaan nyo siyang ma-absorb ng skin bago kayo mag-skincare or bago kayo matulog. Next ingredient is the niacinamide 10%. So, benefits ng niacinamide is it reduces sebum production, it is an anti-aging, it reduces melanin production, it minimizes pores, tapos tinitreat din niya yung ating acne. Yung acne. At the same time, mino-moisturize din niya yung ating skin. Next ingredient is yung glycerin. Yung glycerin isa siyang humectant which allows the skin to retain moisture sa ating face. Nire-reduce din yung dryness, yung flakiness ng ating face, tapos mino-moisture pa niya yung ating face. Emollient din siya guys.
which means it can soften the face or yung texture ng skin natin. The ingredient is yung butylene glycol. Isa siyang humectant and emollient katulad ng glycerin. Almost same sila ng action guys na it retains moisture sa ating skin, it softens our skin, it hydrates our skin, tapos tinitreat din niya yung acne. Next is yung allantoin. So yung allantoin is minomoisturize din niya yung ating skin to prevent irritation and dryness. Exfoliant din siya. So in-help niyang mag-shed yung mga dead skin cells sa ating face. Meron din siyang soothing property na pinapakalma niya yung ating face. Meron siyang wound healing property, provides hydration, and anti-aging. Next is sodium hyaluronate. Medyo mahirap i-pronounce. Hyaluronate. Ito naman, minomoisturize yung skin natin. Nire-reduce din yung fine lines and wrinkles. Nire-reduce din niya yung inflammation sa ating face, yung mga pimples. Kaya parang na-smoothens or na-soften din niya yung ating skin texture. Next is hyaluronic acid or yung tinatawag nating HA. Ang sabi dito, hyaluronic acid penetrates the skin and binds water to skin cells. Siya din po ay isang humectant which retains moisture sa ating face. It tightens our skin, so prevent niya yung pagiging sagi ng skin natin. Nagpa-provide din siya or binibigyan tayo ng smoother skin texture. Nililesen din niya yung mga visible fine lines or wrinkles. Ini-stimulate din niya yung skin regeneration. And lastly, nakakatulong din siya mag-lessen ng dark spots together with niacinamide. Kaya perfect combination talaga sila guys. Next is collagen, which improves our skin elasticity, reduces fine lines, wrinkles, tapos ini-stimulate din niya yung collagen production sa ating face para magkaroon tayo ng smoother, glowing, and brighter looking face. Next is yung tocopherol or most commonly known as vitamin E. Ito guys, nire-reduce niya yung inflammation and makes your skin look younger and glowing. Ingredient is hydroxyethyl cellulose. Ito, ini-improve na yung texture ng product. Sabi din dito, they also ensure that the product spreads evenly sa ating face. Next is yung carbomer. Ito naman guys is yung parang siya yung nag-hold ng mga lahat ng ingredients sa isang product para maging mas maganda yung consistency, yung pagiging creamy, or basta yung texture ng product mismo. Next is yung tritanolamine. Ito ay in-help niya mag-balance yung pH level sa ating face, as well as it acts as a cleansing base sa skincare product na ating ilalagay sa ating face. Next is yung phenoxyethanol. So it acts as a preservative sa cosmetic para ma-maintain yung shelf life or mas sumaba yung shelf life ng ating product by preventing the formation of molds or bacteria or microorganism sa ating product. Next product is ethylhexylglycerin. It is a synthetic skin softening agent. Pwede din siyang mag-act as a preservative at ibinuboost din niya yung efficacy ng product. Meron ding nakitang mild humectant which also retain moisture sa ating face. Product natin is 1,2-hexandoil. It is a humectant, emollient, and preservatives sa ating product. So now, proceed na tayo sa Vitamin C Serum Brightening Antioxidant. Ayan, nakalagay siya sa brown na bottle kasi siya ay light sensitive and madali siyang ma-spoil once na nasinagan siya ng araw ng matagal na panahon or matagal na oras. Kaya dapat in-store nyo to sa pwedeng sa cabinet or anything sa room nyo basta hindi lang siya directly na sisinagan ng araw. So, ito mag-expire pa sa December 2023. Matagal-tagal pa siya guys. And ayan, 15 ml lang din to guys. Okay, so pakita ko sa inyo yung texture. Pero ito, mas sticky to compared sa niacinamide. Pero hindi naman siya sobrang sticky guys. Ayan, so lagay nyo lang dyan. For the fragrance, try ko na din siyang ilagay sa face twice. And wala siyang sting, sa 2 days na yon wala siyang sting effect. So, hindi ako nagkaroon ng bagong pimples. And kung makikita nyo, lapit ko yung face ko. May mga pimples ako dyan. Ayan, ayan, maliliit. Tapos, nagkaroon din ako dito. Tapos, alam ko meron din sa side na to.
Dahil yan sa Cetaphil Healthy Bright Radiance na morning moisturizer, yung may kasamang SPF. As I said sa previous video ko na hindi talaga ko siya nagustuhan kasi nga may kasama siyang SPF, sobrang heavy yun sa face. Pero, syempre, pinagbigyan ko pa din, malay mo mag-work sa akin. So, at the end, hindi talaga siya nag-work. Worst is, nagkaroon ako ng mga bagong pimples na kailangan tanggalin. Anyways, now let's proceed sa ingredients ng ating vitamin C. First ingredient natin for the vitamin C of Soul Apothecary is water, which na-discuss ko na kung ano yung benefits on my earlier stage ng video. Next is yung L-ascorbic acid or what you call a vitamin C. It is known to improve skin texture and skin tone. It also hydrates our skin and reduces the signs of aging. It can also brightens our complexion. Not only that, pinaprotektahan din niya yung face natin from the damaging UV rays. So, with this, kailangan din natin siya ng sunscreen. So, recommend ko, gamitin nyo to sa morning, as I said kanina, kasi mas maganda yung effect niya sa morning, together with your favorite sunscreen. Next ingredient is niacinamide. May niacinamide si vitamin C. Ang niacinamide nito guys is only 2%. Yun yung nabanggit ko kanina na pwede nyong i-combine. Once na ang niacinamide nyo is 3% and higher, that can no longer be added with vitamin C. Next ingredient is glycerin, which is also humectant. It retains moisture sa ating face. Next is yung butylene glycol. Yun ay isang humectant and emollient na nagre-retain ng moisture and it softens the skin, makes it smoother. Meron din siyang tocopherol or vitamin E, hydroxyethyl cellulose, meron din siyang carbomer, trithanolamine, phenoxyethanol, ethylhexylglycerine, and yung last ingredient is yung 1,2-hexanidone. So almost the same sila ng ingredient guys, which works perfect and works wonders sa ating face. So yun guys, ang ating first impression with the ingredients na kasama. Na-mention ko naman na sa inyo na mas magandang gamitin ang vitamin C sa morning and niacinamide plus hyaluronic acid in evening. Kasama siya ng mga iba't ibang moisturizer o kung ano pang nilalagay niyo sa face nyo. Ayan, so I will make another video guys kapag ka naubos ko na tong bote na to, alin man ang mauna kong maubos. And I will give my final review about its effectiveness, yung mga side effects kung meron, and kung ano yung improvement na makikita ko din sa aking face. Ang pinaka-target ko talaga is, kaya bumili ako ng niacinamide at saka vitamin C, is to brighten up my skin and parang ma-reduce yung dullness ng aking face. So that's my 2 goals after finishing these 2 little bottles that I have. Whatever the results is, I will be honest and true to you guys. So yun lang po guys. Thanks for watching. I hope na nakatulong sa inyo itong video na ito. If you decided to buy this product or if decided if not. Kasi guys, yung The Ordinary na niacinamide is nag-range talaga siya sa 700 to 800. So, diba, medyo pricey siya compared dito. So, let's see the difference kung effective pa din ba kahit lower price yung ating nabiling product. So, yun lang guys. Thanks for watching. I hope na nakatulong ako sa inyo. Please don't forget to click the thumbs up, notification bell, and subscribe button. Thanks guys!